vessel, pray for us. Mother of our Creator, Pray for us. Mother of our Savior, Pray for us. Virgin most prudent, Pray for us. Virgin most venerable, Pray for us. Virgin most renowned, Pray for us. Virgin most powerful, Pray for us. Virgin most merciful, Pray for us. Virgin most faithful, Pray for us. Mirror of justice, Pray for us. Seat of wisdom, Pray for us. Cause of our joy, Pray for us. Spiritual vessel, Pray for us. Vessel of honor, Pray for us. Singular vessel of devotion, Pray for us. Mystical rose, Pray for us. Tower of David,
Magandang umaga po. Ating ipagdiriwang ngayon ang dakilang kapistahan ng ating mahal na patron at pintakasi na si San Antonio de Padua. Ang mamumuno sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverendo Padre Owen Fernandez. Magsitayo po ang lahat. Magpapurihan, magpapailan na.
Tayo natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Happy Fiesta po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na patron na si San Antonio de Padua. Sa banal na pagtitipong ito, ialay po natin ang lahat ng ating mga panalangin, ang ating mga personal na intensyon, gayon din ang panalangin ng ating pamilya, at para din sa mga dumadaan sa pagsubok at kahirapan, at gayon din sa mga may sakit nating mahal sa buhay, at para din sa mga kaluluwa ng mahal nating yumao, at para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulunod sa kalan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang walang Panginoon, Yesu Cristo, kasama ng Espiritu. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibinigay sa iyong sambayanan si San Antonio
bilang mahusay na tagapangaral at tagapanalangin para sa mga pangangailangan. Sa pagtulong niya, masundan namin ang ulirang pamumuhay. Madama nawa namin ang iyong saklolo sa kagipitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak, kumbaga sa sisidlan ay palayok lamang, upang ipakilalang ang di malirip na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi amin. Ginigipit kami sa kabi-kabila ngunit di nagagapi. Kung minsay nag-aalinlangan kami, ngunit di nawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig kami, ngunit di nawawalan ng kaibigan. Ibinubuwal, ngunit di tuluyang nailulugmok. Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Jesus, upang sa pamamagitan ng katawan ko'y mahayag ang kanyang buhay. Kami laging nabibingit sa kamatayan, alang-alang kay Kristo, upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Ano pat habang ako'y dahan-dahang namamatay, nagkakaroon naman kayo ng buhay na walang hanggan. Sinasabi ng kasulatan, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Bunga ng gayong diwa ng pananampalataya, nagsasalita rin ako sapagkat ako may sumasampalataya. Sapagkat nalalaman kong ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Hesus ay siya ring bubuhay sa akin kasama niya, at magdadala sa inyo at sa akin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay sa kapakanan ninyo, upang sa pagdami ng mga nakakatanggap ng mga kaloob sa Diyos, lalo namang dumami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat ang aki sabi, ako'y ganap ng nalupi. Bagaman at ako'y takot, nasasabi kong minsan, wala kahit isang tao na dapat pagtiwalaan. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw, kahit ito ay iisa. Labis siyang magdaramdam. Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Maghahandog ako sa Diyos ng papuring malugod. Ako ngayon maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong pananalig sa iyo ko ilalaga. Kapag nagsama-sama ang lahat ng inyong hirang sa templo sa Jerusalem, ay doon ko ibibigay. Ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Magsitayo po ang lahat. Sa
Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumayo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig ninyo noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid, ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakiapid na siya sa babaeng iyon. Kung ang mata mo ay siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Sinabi rin naman, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa nang hindi naman ito nangangalunya at ito'y nag-asawang muli, ang lalaking iyo'y nagkasala. Itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya. At sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang good morning po sa ating lahat. Pakibati po ang katabi po, happy fiesta muli. Palakpakan po natin ang ating mahal na patron. Siyempre, palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Bala mo, mas malakas pa yung pag tumatanggap tayo ng ayuda kaysa sa palakpak sa Diyos. Palakpakan po natin ang Diyos. Alam po ninyo, kapag nakikita ko si San Antonio, bumabakas sa kanyang mukha ang tinatawag na ngiting tagumpay. No? Ngiting tagumpay. Tingnan nyo nga po yung mga katabi po ninyo kung ngiting tagumpay yan. O ngiting aso. Di ba? Ngiting tagumpay in the sense, di ba kapag nagtatagumpay ang tao, ang sarap na pakinggan. Kapag nagtatagumpay ka sa iyong pag-aaral, kapag nagtapos ka na, kapag umakyat ka na sa stage, ang sarap nakikita, no? Kapag nagtagumpay ka sa isang propesyon at ngayon nagtatrabaho ka na, mataas yung tungkulin mo, ang sarap pakinggan, no? Kapag nagtatagumpay ka sa isang kompetisyon, no? Lalo na si Sir Jean, ang dami na po niyang sinalihang kompetisyon, ang dami na niyang tinuro ang mga musikero, yung mga kasama po niya. Kapag nakikita mo ang isang taong nagtatagumpay, nakaka-inspire. Meron din at iilan, may mga naiinggit. No? Sila po yung mga taong ayaw magtagumpay sa buhay. Kundi, ano po yung nakikita nila? Laging kasiraan, laging chismis,
Kanya nga po, ang taong inggitero at chismosa ay hindi magtatagumpay sa buhay. Amen? Amen. Totoo yun. No? Kanya nga po, yung tagumpay na tinamasa ni San Antonio de Padua ay hindi po basta tagumpay ng isang propesyon, kundi ang tagumpay niyang makarating sa langit. At yan din po sana yung tamasahin po natin. Yan din yung hilingin po natin sa buhay, na ang tagumpay na nakakamit po natin dito sa mundo ay tagumpay na pansamantala. Bagamat dadaan po tayo sa pagsubok, paghihirap, sakripisyo, ay ito po yun din po yung tinatawag nating practice. Bakit? Kasi bago ka magtagumpay sa isang bagay, nagsasakripisyo tayo. Pinaghihirapan natin. At ganyan din po ang ginawa ni San Antonio de Padua. Hindi lang naman po siya naging santo kung hindi po siya nagsakripisyo. Hindi po siya naging santo kung wala po siyang tinanggal sa buhay niya na magpapabigat para sundan niya ang Diyos. Hindi siya magiging santo at kikilalanin ng simbahan kung hindi niya ibinababa ang kanyang sarili. Kanya nga ang taong nagtatagumpay sa buhay, lalo't higit sa pananampalataya, ay ibinababa niya ang kanyang sarili, nagsasakripisyo at pinuputol kung ano man yung nagpapabigat sa kanya. At ganun din yung sinasabi sa atin ng Ebanghelyo. Kapag ito'y nagiging sanhi ng pagkakasala, putulin mo, dukitin mo, dukutin mo, itaboy mo. At ito naman po yung ginawa ni San Antonio de Padua. Pinutol niya kung ano yung humaharang sa kanyang pananampalataya. Kanya nga po, ito po yung malaking hamon din po sa atin. No? Kung nais natin ang ngiting tagumpay, at ang ngiting iyon everlasting, at ang ngiting iyon ay patungong langit, putulin mo kung ano man yung nag-uugnay sa'yo na matatapon ka sa impyerno. Ngayon ay binibigyan tayo ng pagkakataon. Bakit tayo gumigising araw-araw? Ay hindi lamang tupdin kung ano yung araw-araw nating pamumuhay. Hanapin kung ano yung kung papaano makakabayad ng kuryente, kung papaano tayo tatago sa Bombay, kung papaano yung mga bagay na gagawin po natin. Hindi lang po yun. Bakit tayo gumigising araw-araw? Binibigyan tayo ng Diyos ng malaking pag-asa para makamit din natin ang tagumpay kagaya ng nakamit ni San Antonio de Padua. That's our mission. The fullness of our mission, the end of our mission is to become champion, is to attain the fullness of life in heaven. Kanya nga po, meron po tayong tinatawag na nobinaryo, di ba? Sino po rito yung nakakompleto ng nobinaryo? Gumaganon pa yung iba. Kala mo tatanungin na. Bakit binibigyan tayo ng nobinaryo? Is to prepare ourselves. Yung ultimate celebration, at ngayon natin ginaganap yung kapiyastahan. Ganyan din po yung gagawin po natin patungong tagumpay. Uunti-untiin nating sinasanay ang ating sarili, uunti-untiin nating pinagpapraktisan, uunti-untiin nating pinaghahandaan yung bagay na dapat nating kamtin sa buhay. At naway maging waran si San Antonio de Padua sa bagay na iyan. Binibigyan tayo ng malaking pag-asa ngayon, at ang malaking pag-asa na iyon ay ang buhay na tinatamasa natin. Naway tupdin natin lagi ang kalooban ng Diyos. Lagi po nating lagi po nating isipin na ang buhay na ibinibigay sa atin
ay ang pag-asa para makamit natin ang tagumpay na tagumpay din na nakamit ni San Antonio de Padua. Huwag po natin sasayangin ang pagkakataon habang tayo ay binibigyan ng buhay. Naway putulin po natin ang ugnayan na kung saan nalalayo tayo sa Diyos, na kung saan patuloy tayo nagkakasala, na kung saan patuloy tayong namumuhay sa kasalanan, sinasabihan tayo ng Diyos na putulin ang mga bagay na iyan upang pagdating sa buhay natin, nahaharapin sa kabilang buhay, ay hindi natin pagsisihan ang lahat. Naway maging modelo at waran si San Antonio de Padua na sa ating buhay ay makakamit din ang ating tagumpay patungo sa kaharian ng Diyos. San Antonio de Padua, ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo sa Diyos na gawin niyang ganap sa atin ang kanyang gawain ng pag-ibig at katapatan. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Gawin mo kaming banal na katulad mo, Panginoon. Ang simbahan naway magpatuloy na ipahayag ang karangalan ng kasal at tulungan ang mga mag-asawa na manatiling magkasama sa banal na pagsasabuhay ng kanilang buhay mag-asawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Ang mga mag-asawa naway maging matalas ang pakiramdam sa pangangailangan ng bawat isa at matagpuan ang tunay na kaligayahan sa buhay nilang pinagsama. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Ang mga dumaranas ng kahirapan sa buhay may asawa, naway patuloy na magsumikap na isabuhay ang kanilang mga pangako. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Ang mga may sakit, matatanda at nalulumbay, naway makaranas ng pag-alalay ng ating komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Ang mga pumanaw naway mabigyan ng puwang sa walang hanggang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Isama po natin sa ating mga panalangin ng pasasalamat at intensyon ni na Windalus Sampangin family, Baltasar Manila and family, Bert Jamig and family, Arthur Baron and Melissa Carmela Baron, for the fast recovery of Narlon Gutierrez, Maria Natalia Pascual, for the intention of and thanksgiving of Charmaine Ann Guillermo Marinas, Riva Galvin, for the souls of Marlex Espeso, Antonio Tamundong, Renato Legason, Erasmo Jose and Romeo Jamig, Felimon and Loreto Gamurot, Narisa Kasabar. Panalangin natin sa Panginoon. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. At ang lahat ng ito'y aming samot-dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus, kasama ng Diyos Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang kapangyarihan mong ipinahahayag sa paghahain ng mga alay para gunitayin ng mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Antonio de Padua ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran, ang pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay muling nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kay tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leo na aming Papa at ni Roberto na aming Obispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal, lalo't higit ni San Antonio de Padua, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng Diyos, sabay-sabay nating dasalin ang Ama namin.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maganda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan na idunulot kay San Antonio de Padua, na iyong paglingap na maasahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Salamat po sa inyong pakikibahagi sa banal na pagtitipon sa lahat ng mga naglingkod at nag-alay ng kanilang mga panalangin. At gayon din palakpakan po natin at pasalamatan ang magandang koro na nagmula pa po sa Zimbabwe. Zimbabwe? Ha? Sila Kuya Gina, taga Manila pa po, no? Kaya isa po sa mga devotion po nila ang paglingkuran, ang simbahan sa pamamagitan ng kanilang inspirasyon sa ating mahal na patron na si San Antonio de Padua. Kaya palakpakan po natin ang ating mahal na patron. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. Pakiyuko ang inyong ulo, tingin ng pagpapala ng Diyos. May God bless you and keep you from harm. May His face shine upon your life, and may Mary, help of Christians, be your constant guide. May God bless you. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo kayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.